Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 19, 2025, Friday. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Mirasol, pero patuloy naman na nagpapalakas si Bagyong Nando at nagbabanta pa rin na magdala ng malalakas na pag-ulan at hangin sa may Northern Luzon area. May pagbabago ba sa galaw nito? Alamin natin ang pinakabagong detalye. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ayon sa pag-asa, ang sentro ng Tropical Storm Nando ay tinatayang nasa 1,085 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Kasabay nito patuloy din na nakakaapekto sa ating bansa ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Para sa lagay ng panahon natin ngayong araw, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng southwest monsoon at posible ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magiging katamtaman hanggang malalakas ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at sa iba pang bahagi ng Central Luzon ay mararanasan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng southwest monsoon. Posible pa rin ang pagbaha o landslide kung sakaling maging malakas ang thunderstorm sa inyong lugar. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao at ilang parte ng Visayas, makakaranas pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorm dahil naman sa localized thunderstorm. Bagamat pulo-pulo ang mga pag-ulan, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang pagbaha at landslide, lalo na kung may malalakas na thunderstorm. Sa forecast wind and coastal water conditions, sa Central Luzon, Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Northern Luzon, asahan ang katamtamang hangin na magmumula sa southwest hanggang south. Ang alon dito ay magiging moderate o katamtaman na may taas na aabot mula 1.2 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula south hanggang southeast at ang coastal waters ay magiging slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, mararanasan ang mahina hanggang katamtamang hangin mula sa south hanggang southwest at ang coastal waters ay magiging slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayon sa latest forecast track ni Nando, ay inaasahang patuloy na kikilos pa west-northwest hanggang westward sa ibabaw ng Philippine Sea sa susunod na 24 hours. Posible itong gumawa ng loop pattern bago lumihis northwestward hanggang west-northwestward. Pagsapit ng gabi, September 19 hanggang Sunday, September 21, inaasahang tutungo ito pa west habang papalapit sa extreme northern Luzon. Sa forecast track, posible ang sentro ni Nando ay maglandfall malapit sa bahagi ng Babuyan Island mula hapon ng Lunes, September 22 or sa umaga ng Martes, September 23. Pero dahil malayo pa ito, malaki pa yung area of uncertainty. Ibig sabihin, pwede pa itong bumaba at tumbukin ang ibang bahagi ng Northern Luzon or umangat sa Southern Taiwan. Inaasahan ding lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Martes ng hapon o gabi. Sa lakas naman, habang nasa ibabaw ng Philippine Sea, si Nando ay patuloy itong lalakas. Inaasahan na aabot ito sa typhoon category pagsapit ng Sabado at hindi rin isinasantabi ang posibilidad na ito ay maging isang super typhoon habang tumatawid sa extreme northern Luzon area. Kung mangyayari ito, posibleng magdala ito ng mas malalakas na hangin at mas matitinding ulan na makakaapekto hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging sa mga karatig lugar. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat.